Hello mga ka-farm! For today's video, itatry natin yung pomegranate dito sa farm. Ayan, kumuha ko kanina para itry nga ito. Dahil first time kong titikman ito. Last year, ang daming bunga din ng pomegranate namin. Kaya lang hindi ko na-try, hindi ko pinapansin ang kinakain pala ito. So tinawag siyang granada kasi kapag daw hinog na ito, is sasabog siya. Pero ito hindi pa siya sumabog. So feeling ko hindi pa masyadong hinog. Pero itatry pa din natin, titikman natin. Excited kasi ako. Excited ako dahil dun sa nakita ko sa TikTok. Ayan, habang nagbubukas ako nito, kwento ko ulit yung mom ko. Diba nung Monday, nag-follow up kami sa doctor, dun sa internal medicine niya, para dun sa clearance. Nung Monday din yun, nabigyan kami ng clearance. Tapos, the following day, pumunta na kami sa surgeon. Sabi ng surgeon sa amin, since may clearance na kami, kailan daw namin gusto magawa yung procedure. Kaya naman sabi namin, sige po, doc, bukas na po. Para nga hindi na matagalan, at habang hindi pa nga namamaga yung gallbladder ng mom ko, sabi ko, patanggal na natin. Kaya naman bukas na, sabi ko sa doktor. Sabi rin naman ng mom ko, mayroon din naman siya. Tapos, nung Wednesday, sabi ng doktor, sabi niya, sige bukas, punta na kayo dito, sabihin niyo lang, kay Dr. Jeremy. Alam na nila yun sa meeting. Pumunta nga kami sa hospital nung Wednesday, tapos ayun, na-admit na siya. Tapos nung Thursday, 2:30 PM, nung ginawa yung procedure, so from 7 AM to 2:30 PM, nag-fasting siya. 2:30 dinala na siya sa operating room, tapos lumabas siya ng operating room, parang 2 hours lang yung procedure, kasi lumabas si doc ng mga 4:30 PM, sabi ng tatay ko, pinakita na daw sa kanya yung mga naalis na bato, tsaka yung gallbladder, tsaka yung lipoma ng mom ko dito sa may right shoulder. So 4:30 natapos na, tapos lumabas pa lang yung mom ko, 8 o'clock ng gabi. Sa recovery room. Tumaas nga daw yung BP niya nung nasa recovery room na siya. Kaya naman, pinagbaba muna before din siya ilipat sa kwarto. Yung nakita ko sa TikTok with yung buto, ito pale, super white. White siya. So, feeling ko ito hindi pa siya hinog. Talaga. Bakit nga ba nagkaroon ng bato sa abdo yung ano ko? May estudyante ako, may pinag-aralan kami. Sa bato sa abdo daw, or yung tinatawag natin cholelithiasis. Parang merong 4 Fs. 4 F, as in letter F. Na risk factors sa pagkakaroon ng bato sa abdo. First, yung pagiging babae o yung mga female, mas mataas yung risk factor na magkaroon ka ng bato sa abdo kung ikaw ay babae. Parang merong because of hormones, kaya tumataas yung risk factors. Mostly nga naman sa mga nakikita ko is babae yung may mga bato sa abdo. Doon meron din namang mga lalaki na nagkakaroon, pero mas higher yung bilang ng mga cases ng mga babae na merong bato sa abdo. Next one is yung fatty foods or yung palaging pagkain ng mga fatty foods. Yung mom ko sobrang hilig kumain ng mga, hindi naman sobrang hilig talaga. Siguro because of parang yung ulam nila, parang ganun, laging prito, morning pa lang, prito itlog, tapos minsan lunch, pritong fish, pritong manok, pritong baboy. So kadalasan talaga is prito yung ulam nila. Tapos 40, yung mom ko 57 years old na. Tapos last naman yung pagiging fertile. Kapag nagkaroon ka ng isa or 1 or more children, parang gano'n. Yung mom ko, 4 yung anak. So, 4 kami magkakapatid. So, parang nasa kanya lahat ng factors para magkaroon siya ng bato sa abdo. Meron din naman na fat or obesity. Tapos, syempre kapag mga obese, parang meron silang usually hyperlipidemic sila, gano'n. Yung mom ko sobrang taas ng triglycerides tsaka ng cholesterol niya. So, kinuha na niya lahat. Kaya naman ayun. Ang ending, nagkaroon siya ng bato sa abdo. After ng surgery, lumabas kami ng Friday. Kasi abdo kami Wednesday, tapos na-operahan siya ng Thursday, lumabas kami Friday. And then, paglabas niya, sabi ng doktor, for 3 weeks, bawal muna yung fatty foods at saka yung mga dairy products. Kasi nga parang, hindi pa sanay yung katawan niya, na wala yung gallbladder niya, natutulong para yung mga fats. Para matunaw yung mga fats. Tapos bawal din siyang nakatayo ng sobrang tagal. Bawal din siya sa mga coffee, yung mga spicy food, ganun. Tapos sabi ng doktor, pwede daw siyang maligo. After maligo, bawal nang bigyan ng betadine, ng peroxide. Wala na daw linis-linis na ganun, hindi na daw ganun. Yun. So yung nagawa sa mom ko is laparoscopic cholecystectomy. Wala siyang incision, parang hindi na ginagawa yun. Yung common na ngayon is yung laparoscopic cholecystectomy. Parang meron lang siyang butas. Hindi na siya yung incision talaga. So yun lang naman. After noon, wala naman naging problem. Siguro na-nervous lang talaga yung mom ko before and after. Pero ngayon okay na siya. First time ko na parang kumain. Medyo anong tawag dito? Maasim siya. Siguro dahil hindi pa hinog. At maraming buto. Parang isang is buto siya. Kaya naman parang medyo sagabalan kapag kain. Siguro next time na itatry natin ito, hayaan muna natin uminog. And tignan nyo naman. Halata naman sa balat niya na hindi pa nga siya hinog. Na-curious lang talaga ako kung anong lasa. Kaya naman tinry ko. Yun lang mga ka-farm.